Mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas, ang show kung saan batas ang issue. Itong linggo, umugong na naman ng impeachment proceedings ni Vice President Sara dahil sa deliberations ng Senado kung saan niremand o ibinalik nila ang articles of impeachment sa House of Representatives. Dahil dito, maraming mga kababayan natin ang nagsabing mali daw ang ginawa ng Senado. In fact, ang Dean ng Graduate School of Law ng San Beda University na si Mr. Ranilio Aquino even went as far as to say na pinapatagal lang daw ng Senado ang impeachment ni VP Sara. So ngayon, pag-uusapan natin kung bakit niremand ng Senado ang Articles of Impeachment sa House of Representatives, kung may kapangyarihan ba ang Senate na i-remand ang Articles of Impeachment sa House of Representatives, at kung labag ba sa saligang batas ang ginawang ito ng Senado. So magsisimula muna tayo kung bakit binalik ng Senado ang Articles of Impeachment sa House of Representatives. Hindi lingid sa kaalaman natin na sinabit ng House of Representatives ang Articles of Impeachment sa Senate noong February 5, 2025, ng bandang alas 4 ng hapon. Unfortunately, yung araw na yun ang last day ng session ng Senate bago sila mag-break hanggang June 2, 2025. Ibig sabihin, nakatambay ang Articles of Impeachment sa Senate ng more or less 4 months. Pero ang nagpalala sa sitwasyon ay ang May 12, 2025 elections kung saan 12 out of the 24 senators ay ihahalal ng taong bayan na maghuhudyat sa pagtatapos ng 19th Congress at pagpasok ng 20th Congress. Kaya busy mangampanya ang mga re-electionist na senador at sigurado hindi nila matututukan ang impeachment trial. Since patapos na ang 19th Congress nung i-final ng House of Representatives ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara, common sense para sa mga senador na ang maglilitis at magde-decide ng impeachment case ni VP Sara ay hindi ang 19th Congress kundi ang 20th Congress kung saan may new set of senator judges at new set of prosecutor congressmen. Dahil dito, may mga ilang senador na kumukwestiyon kung may authority ba ang 20th Congress na litisin ng impeachment case ni VP Sara kasi i-final ang Articles of Impeachment noong 19th Congress. Ayon kasi sa Section 123 ng Rule 44 ng Senate Rules, ang lahat ng unfinished matters and proceedings ng Senate ay mataterminate kapag natapos ang isang Congress. Ibig sabihin, ang mga trabaho ng Senado na hindi nila natapos bago magwakas ang isang Congress ay hindi natatawid sa susunod na Congress. Ang interpretation naman dito ni Senator Francis Tolentino, kasama dapat ma-terminate ang impeachment trial ni VP Sara sa 19th Congress kapag hindi natapos ang trial bago pumasok ang 20th Congress ayon sa Senate Rules. Sa madaling salita, ayon kay Senator Tolentino, walang authority ang 20th Congress na litisin ang impeachment trial ni VP Sara. I stick again to my previous manifestation that if we will not be able to finish the present impeachment case against Vice President Sara Duterte before the lapse of the 19th Congress, the same is functionally dismissed. Pero ang point of view naman dito ni Senate President Chis Escudero, ang 20th Congress ang magdidesisyon kung gusto nilang litisin ang impeachment trial ni VP Sara, hindi ang 19th Congress. Ibig sabihin, kahit nasabihin pa ng 19th Congress na dapat tumawid ang impeachment trial ni VP Sara sa 20th Congress, hindi pwedeng pilitin ng 19th Congress ang 20th Congress na sumunod sa gusto nito. Whatever we decide with respect to this issue, kung tatawid nga ba o hindi, would have to be confirmed, affirmed, or rejected as the case may be by the 20th Congress. Some of us will be part of that. Some of us will no longer be part of that. But we cannot tie their hands and bind their hands. Ganon din ang pananaw ni Senate President Chis Escudero pagdating sa mga prosecutors sa House of Representatives. According kay SP Chis, walang obligasyon ang 20th Congress na sundin ang mga orders and decisions na ginawa ng 19th Congress. If the 19th Congress Senate cannot bind the 19th Congress, the 20th Congress Senate, then in the same breath, the 19th Congress House cannot bind the 20th Congress House.
Sa madaling salita, ang unang issue ng Senado pagdating sa impeachment trial ni VP Sara ay kung itutuloy ba ng 20th Congress ang sinimulang impeachment case ng 19th Congress. Another issue ng Senado ay kung nilabag ba ng House of Representatives ang one-year impeachment bar pagdating sa impeachment proceedings. Ayon kasi sa paragraph 5, section 3 ng Article 11 ng 1987 Constitution, bawal mag-initiate ng more than one impeachment proceeding against the same impeachable officer sa loob ng isang taon. Sa kaso kasi ni VP Sara, mayroon ng naunang 3 impeachment complaint na inihain laban sa kanya noong December 2024, bago pa i-final na House of Representatives ang 4th impeachment complaint laban sa kanya noong February 5, 2024. Ayon naman sa Section 3 ng Rule 2 ng Rules of Impeachment Proceedings ng House of Representatives, kapag may impeachment complaint na inihain laban sa isang impeachable officer, dapat agad-agad itong i-forward ng Secretary General ng House of Representatives sa Speaker of the House. Pero hindi ito ang ginawa ng House Secretary General na si Reginald Velasco. Imbis na i-forward ni House Secretary General Velasco ang 3 naunang impeachment complaint laban kay VP Sara sa office ng Speaker of the House, inupuan niya ito ng 2 buwan upang hintayin ang 4th impeachment complaint laban kay VP Sara. Dahil nilabag ni House Secretary General Velasco ang sariling rules of impeachment ng House of Representatives, naghain ng kaso si VP Sara sa Supreme Court upang ipawalang bisa ang 4th impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay VP Sara, kung sinunod lang ni House Secretary General Velasco ang rules ng House of Representatives at ifinorward agad ang 3 naunang impeachment complaint laban sa kanya, ang 4th impeachment complaint na ifinile ng House of Representatives sa Senate would have violated the 1-year impeachment bar ayon sa Constitution. As a side note, tinalakay na natin sa channel na ito ang issue kung nilabag nga ba ng House of Representatives ang 1987 Constitution nung ifinal nila ang 4th impeachment complaint laban kay VP Sara. Pinag-aralan natin ang mga arguments ni VP Sara at kung ano yung mga batas na kanyang pinagbabasehan. I suggest na panoorin niyo muna yung video na yon para mas maintindihan ninyo kung ano yung mga issue ng mga senador. Ang link ng nasabing video ay nasa description ng video na ito. Anyway, balik tayo sa issue. Yung kasong inihain ni VP Sara upang ipawalang bisa ang 4th impeachment complaint ay hindi pa rin dinedesisyonan ng Supreme Court hanggang ngayon. Kaya, yung mga arguments ni VP Sara sa Supreme Court, yun din ang argument na ginamit ni Senator Bato de la Rosa sa Senado para sabihin na ang 4th impeachment complaint ay labag sa 1-year impeachment bar ayon sa 1987 Constitution. Dahil dito, iminove ni Senator De La Rosa na i-dismiss agad ang impeachment case laban kay VP Sara. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. So technically, may 2 issue na kinakaharap ang impeachment court. Una, kung gugustuhin pa ba ng House of Representatives ng 20th Congress na ituloy ang impeachment case laban kay VP Sara. Pangalawa, kung violate ba ng House of Representatives ang 1-year impeachment bar ayon sa 1987 Constitution. Since masyadong extreme ang pag-dismiss sa impeachment case ni VP Sara without a trial, nag-propose si Senator Alan Cayetano na baguhin na lang ni Senator Bato ang kanyang motion. Imbis na i-dismiss ang impeachment complaint, ibalik na lang ang articles of impeachment sa House of Representatives until sabihin nila na hindi nila nilabag ang Constitution at interesado pa rin ang House of Representatives ng 20th Congress na ituloy ang impeachment complaint laban kay VP Sara. I move to amend the motion of Senator De La Rosa to read as follows: that the articles of impeachment be returned to the House of Representatives without dismissing, and that should be nor terminating the case until such time that 1, the House of Representatives certify to the non-violation of Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which provides that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year, including the circumstances of the filing of the first 3
impeachment complaints. And number two, that the House of Representatives of the 20th Congress communicate to the Senate that it is willing and ready to pursue the impeachment complaint against the Vice President. Nung nagbotohan na ang Senado, 18 senators ang pumayag na ibalik muna sa House of Representatives ang Articles of Impeachment laban sa 5 bumoto na hindi dapat ibalik sa House of Representatives ang nasabing Articles of Impeachment. Isa sa mga bumoto against sa pagbabalik ng Articles of Impeachment sa House ay si Senator Risa Ontiveros. Ayon sa kanya, wala daw kapangyarihan ng Senate na ibalik ang Articles of Impeachment sa House of Representatives. Wala pong remand o return sa konstitusyon. Ang obligasyon natin, try and decide. Ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo na hindi talaga nakalagay sa 1987 Constitution kung pwedeng ibalik ng Senado ang Articles of Impeachment sa House of Representatives. Pero, hindi ibig sabihin nun na mali na kaagad ang ginawa ng Senado. Ayon kasi sa paragraph 6, section 3 ng Article 11 ng 1987 Constitution, ang Senado lang ang tanging may kapangyarihan na litisin at desisyonan ang isang impeachment case. Kaya kapag nilitis ng mga senador ang isang impeachment case, ang tawag sa kanila ay impeachment court. Bilang isang korte, ang impeachment court ay mayroon ding sariling jurisdiction. Sa kasong City of Lapu-Lapu versus Peza, sinabi ng Supreme Court na ang jurisdiction ay ang kapangyarihan ng korte na litisin at desisyonan ang isang kaso. Ibig sabihin, kung ang isang korte ay walang jurisdiction, wala itong kapangyarihan na litisin at desisyonan ang isang kaso. Pagdating sa impeachment court, makikita natin ang jurisdiction nila sa sections 1, 2, at 3 ng Article 11 ng 1987 Constitution. Dahil nakalagay sa sections na ito kung ano yung mga circumstances kung kailan pwedeng gamitin ng impeachment court ang jurisdiction nito. Halimbawa, sinasabi sa Section 2, Article 11 ng 1987 Constitution kung sino lang ang mga opisyalis ng gobyerno na pwede ma-impeach. Yan ay ang Presidente, Vice President, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commission at Ombudsman. Kapag ang isang kawani ng gobyerno ay hindi kasama sa binanggit sa Section 2, ibig sabihin hindi sila pwedeng ma-impeach. Isa pang requirement ng Constitution upang magkaroon ng jurisdiction ng impeachment court ay makikita sa paragraph 5, section 3, article 11 ng 1987 Constitution, kung saan sinasabi na isang impeachment proceeding lang ang pwedeng masimulan laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Yan ang tinatawag natin na one-year impeachment bar rule. Ibig sabihin, kapag may dalawang impeachment proceedings ang inihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon, walang jurisdiction ng impeachment court para litisin at desisyonan ang pangalawang impeachment proceeding. Katulad ng sinabi ko kanina, yan ang issue ni VP Sara sa Supreme Court. Ayon sa kanya, nagsimula na ang unang impeachment proceeding sa kanya dahil sa tatlong na unang impeachment complaint. At ang fourth impeachment complaint laban sa kanya ay ang pangalawang impeachment proceeding laban sa kanya sa loob ng isang taon. Hanggang ngayon ay hindi pa dinidesisyonan ng Korte Suprema ang issue na yan. Pero kung sakaling ang tama si VP Sara, ibig sabihin walang jurisdiction ng Senado sa fourth impeachment complaint. Pero syempre, gusto pa rin makasigurado ng ating mga senador na meron silang jurisdiction para litisin at desisyonan ang impeachment case ni VP Sara. Yan ang dahilan kung bakit binalik ng mga senator judge ang Articles of Impeachment sa House of Representatives until sabihin nila na hindi nila nilabag ang one-year impeachment bar. Although kung titingnan natin, just because na sinabi ng House of Representatives na hindi nila nilabag ang one-year impeachment bar, does not mean na hindi nga nila nilabag ang Constitution. Kaya inutusan ng Senado ang House of Representatives na magbigay ng dokumento na nagsasabing hindi nila nilabag ang Constitution ay para may panghawakan lang ang Senado na naaayon sa Constitution ang ginagawa nilang paglilitis. Pero kung sakaling habang nililitis ang impeachment case ni VP Sara ay naglabas ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing nilabag nga ng House of Representatives ang one-year impeachment bar, pwede pa rin i-dismiss ng Senado ang impeachment case ni VP Sara on the ground na wala silang jurisdiction. Isa sa mga puna sa Senado ay hindi daw dapat sila nagde-decide ng sarili nila. In fact, ayon kay Senator Tito Soto, sinabi daw sa kanya ni dating Senator Miriam Defensor Santiago na bawal mag-motion ang member ng impeachment court.
Ito rin ang pananaw ni Attorney Chel Jokno na napapabalitang sasama sa prosecution panel. Ayon sa kanya, hindi dapat nag-motion ang mga senator judges kasi hindi nag-motion ng isang normal na judge sa normal na korte. Dagdag pa ni Attorney Jokno, dapat si VP Sara ang gumagawa ng motion patungkol sa kanyang mga depensa, hindi ang Senado. Pwede ba mag-file ng motion ang isang judge? Ang hindi umuupo ang Senado ang Senate bilang lawmaking body. Sila ay umuupo bilang mga senator judge. Ang dapat mag-file ng mga motion ay yung mga parties, pero wala pa nga yung mga parties doon eh. Kung manggaling halimbawa sa defense ang motion na ganyan, dapat didinggin nila. Pero bakit galing sa member ng court? Wala rin sa rules po yon na inaprubahan nila. Maybe wala sa rules na inaprubahan ng Senate ang ginawa nilang pag-motion na ibalik sa House of Representatives ang articles of impeachment. Pero, ang kapangyarihan na ginamit ng Senate ay hindi based sa rules of the Senate. Sa City of Lapu-Lapu case na binanggit ko kanina, sinasabi doon na pwedeng questionin ang jurisdiction ng korte kahit ano pang stage ng proceedings. Bukod pa dyan, sinasabi din sa kasong iyon na kapag nakita na ang isang korte ay walang jurisdiction, pwede niyang i-dismiss ang case motu proprio o sa ordinaryong salita sa sariling pagkukusa ng korte. Kaya bilang impeachment court, maaaring questionin mismo ng Senado ang sarili nilang jurisdiction pagdating sa impeachment case ni VP Sara. At kapag nakita nila na wala silang jurisdiction, hindi na nila kailangan ng motion mula sa isang partido sa kaso para i-dismiss ito. Pwedeng i-dismiss ng impeachment court ang impeachment case sa sarili nitong pagkukusa. At actually, ginawa na ito dati ng impeachment court. Sa impeachment case ni dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, sinabi mismo ni Senate President Chis Escudero na nagkusa ang Senado na i-dismiss ang nasabing impeachment case matapos mag-resign ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Yung pangatlong impeachment complaint ni Ombudsman Mercy Gutierrez. Final yan 3 araw bago mag-adjourn ang Senado sa kanyang regular recess, walang eleksyonon. Nung nag-resume, dun lamang Senate ang trial, pero bago nag-resume ang Kongreso, nagbitiw si Ombudsman Gutierrez. Ano ang ginawa ng Senado? Walang trial, hindi kinonvene ang impeachment court, as the Senate dinismiss yung impeachment complaint. Yung pangalawang reason naman kung bakit binalik ng Senado ang Articles of Impeachment sa House of Representatives ay para daw makasigurado sila na interesado pa rin ang House of Representatives ng 20th Congress na ituloy pa ang impeachment case laban kay VP Sara. Aminin natin ulit, wala sa naaprubahang rules ng Senate sitting as impeachment court na i-require ang mga House of Representatives ng susunod na Congress na sabihin kung interesado silang ituloy ang impeachment complaint. Pero ayon sa paragraph 8, section 3 ng article 11 ng nasabing Constitution, ang Congress, meaning ang Senate at House of Representatives, ay maaaring gumawa ng sarili nilang rules and procedures pagdating sa impeachment cases. Sa madaling salita, kahit may inaprubahan ng rules ang Senate sitting as impeachment court, hindi ibig sabihin nun na hindi na sila pwedeng magdagdag o magbawas sa sarili nilang rules. Kaya may karapatan ng Senate sitting as impeachment court na gumawa ng bagong rules para i-require ang House of Representatives ng 20th Congress na sabihin kung interesado pa silang ituloy ang impeachment case ni VP Sara. Yang ginawa ng Senado is for practical reasons. Bukod sa hindi pwedeng itali ng 19th Congress ang 20th Congress, hindi alam ng Senado kung yung majority ng incoming congressmen ay interesado pa rin na ituloy ang impeachment case ni VP Sara. At hindi lang ako ang nagsasabing walang mali sa ginawa ng Senado sa pag-remand nila ng Articles of Impeachment sa House of Representatives. Pati rin mismo si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna sinasabing nararapat lang ang ginawa ng Senado para makatawid ang impeachment proceeding from the 19th Congress to the 20th Congress. The referral or remand back of the Articles of Impeachment is a mechanism unique but allowable for allowing the case to cross over from the 19th Congress to the 20th Congress. Lastly, hindi natin pwedeng sabihin na dinidelay ng Senado ang pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara. Kasi nag-issue pa rin sila ng summons kay VP Sara
para sagutin nito ang mga paratang laban sa kanya ayon sa Articles of Impeachment. In fact, whether binalik ng Senado ang Articles of Impeachment sa House of Representatives o hindi, hanggang pagbigay lang ng summons ang pwedeng magawa ng 19th Congress sa impeachment trial ni VP Sara, which is matagal nang pinapaliwanag ni Senate President Chis Escudero. Ang pinakamalayo ng pwedeng magawa ay mag-issue ng summons. Dahil sang-ayon sa aming rules, merong 10 araw ang nasasakdal para magsumite ng sagot mula sa pagkakatanggap niya ng summons. Meron ding 5 araw ang kabilang panig ang prosecution mula sa kanilang pagkakatanggap para magsumite ng reply. Yun pa lamang, ubus na yung panahon. Magjo-June 30 na, 3 araw na lamang naiiwan para maglitis, quote-unquote. At magtatapos ang authority ng mga House prosecutors ng June 30 dahil tapos na ang Kongreso ng June 30. So walang naaksayang panahon dahil nagawa namin lahat ng tinakdang gawin sa ilalim ng 19th Congress. Kung ako lang ang tatanungin, yung nangyaring botohan sa Senate ay parang isang teaser para malaman kung sino ba ang kakampi ni VP Sara. So as early as now, mayroon na tayong preview kung ano yung most likely na kalalabasan ng impeachment. Especially considering na siyam lang ang kailangan na boto ni VP Sara para ma-acquit siya sa impeachment. Yan ang ating episode for today. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please like and share this video. I'll see you next weekend and session adjourned.